Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-teleport nitong mga Giants papuntang Roberius, pero imbis na magpanik ay naging masaya pa itong si Adalman dahil nagkatotoo ang prediction ng kanyang god na si Rimuru. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Trick or treat, paparating na nga pala ang Tong It's Go Halloween Magic Month, kaya mag-expect na tayo ng spooky surprises, exciting events, and wicked rewards na manggagaling sa may Tong It's Go. Sa Halloween night nga pala ay meron mga magagandang rewards na i-prepare ang Tong It's Go para sa atin. Una ay pwede tayong sumali sa mga free tournaments every night, kung saan ay merong paghahati-hatian na 3,040 gold stars sa mga larong Tong It's, Pusoy, at Poker. Wala ditong registration fee. Nakapag-gather na nga pala ako ng 1,000 gold stars at bala ko itong iswap for Sodexo Pass para makabili ako ng special Halloween costume. Ikaw, anong plano mong gawin sa gold stars mo? At hindi lang yon, mamimigay din ng Tong It's Go ng 6 na Redmi smartphones. Ito ay sa may Tong It's Go group every weekend. Ang kailangan mo lang gawin ay ang maglaro sa kahit na anong group para may increase ang iyong diamond cost ranking. Sa pagtaas ng points mo, ay pagtaas rin ng rank mo at pagdami rin ng mga rewards na pwede mo makuha. Again, ay may link tayo sa my description. Magbibigay ako ng shoutout sa mga magda-download gamit yung link natin. So, nag-uusap nga itong sila Shion at Adalman. Tinanong itong si Shion kung ano daw ang plano nitong si Adalman dito at bakit parang napaka-confident nito ngayon. Pero sabi ni Adalman, wala naman daw siya halos plano. Pero naniniwala daw siya sa may talent nitong si Albert na mag-command. Tsaka kapag tiningnan daw nitong si Shion Dono ang kanyang army na ito ay mapapansin daw nito na may kakaiba sa kanila. Kaya tumingin itong si Shion sa may skeleton army. Tapos napansin niya nga dito na itong mga subordinates nitong si Adalman ay naka-line up at meron itong mga ito na high level na equipments. Sabi ni Adalman ano daw ang tingin nitong si Shion Dono. Ang mga equipment daw na ito ay galing kay Lord Rimuru. Binigyan daw nito ng equipments ang kanyang mga bone soldiers. Nung nakita ito ni Shion medyo parang nayabangan siya kay Adalman. Ang main force nitong si Adalman ay pinangungunahan ng 2,000 na Death Knights. Ang mga Death Knights na ito ay pinamumunuan ng Death Lord. Meron silang full body armor at sila ay nakasakay sa mga Death Horses. Lumiliwanag ang mga armors nitong mga Death Knights na ito dahil ito daw ang best quality na armor na gawa ng mga dwarves sa kanilang factory sa may Tempest. Although hindi mismo si Garm ang gumawa nitong mga ito, ay considered na rin ito na high class products. Itong mga ito ay ginawa ng kanyang mga disciples. Gumamit sila ng mga high purity na magic steels sa mga armors na ito. At dahil nga sa armor set na ito, dramatically na nag-increase ang kanilang defensive at offensive capabilities. Ngayon, mas malakas na sila compared sa kanilang state dati na A- ang rank. Ngayon, halos kasing level na sila ng mga A-rank. At hindi lang yon, hindi lang naman na main force nitong si Adalman ang naandito. Meron pa dito mga hidden gems. At itong mga ito ay yung mga lower ranking monsters naman na hindi ganun kalakas ang offensive powers. Ang total number nila ay 50,000. I-breakdown natin kung ano-ano itong mga ito. Meron ditong 10,000 na mga zombie soldiers, 20,000 na mga bone soldiers, 10,000 na bone archers, at 10,000 na bone knights. Ang dami ng kanilang bilang, pero of course may hina nga sila. Ang kanilang average strength per individual ay around D rank lamang. Pero ang notable daw sa kanila ay ang mga gamit nga nila mga equipments. Itong mga ito nga daw kasi ay galing sa may Tempest. Proud na proud itong si Adalman dito. Napaka-decent daw ng protection na naibibigay nitong mga armor na suot-suot nitong mga bone soldiers. At napakagaling rin daw ng effect ng ilang mga equipments. For example, itong mga portable na recoilless missile launchers na dala-dala nitong mga bone archers. Ito daw ay missile projectiles. Ang bilis daw nito ay 5 times na mas mabilis compared sa my speed of light. Hindi lang daw explosive ang laman nitong mga missiles na ito, kundi pati compressed na magicules. Ang mga bone archers daw ay buhat-buhat ng mga bone soldiers. Kada isang bone archer daw ay supported ng 2 bone soldiers. At sila talaga ay nag-train para maging smooth ang kanilang mga future battles, which is yung ngayon nga. Ang bilang ng kanilang mga bone archers ay 10,000. Kaya para na rin silang merong 10,000 na mga mobile artillery. In terms of ammunition naman,
medyo doon lang may problema kasi hindi marami ang kanilang mga bala. Pero sakto lang naman daw, hindi lang nila kaya na basta-basta na mag-spend ng kanilang mga bullets kasi meron lang daw silang 50,000 ito. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga zombie soldiers na may dala-dala ng mga automatic rifles. Although gunpowder lang talaga ang source of power nila at wala itong laman na magicules, hindi rin daw pwedeng i-underestimate itong mga bala nito mga ito. Hindi daw ito gagana sa mga enemies na meron mga high resistances, pero gagana daw ito sa mga lower level na giants. Normally, hindi inaalaw nitong si Rimuru ang production ng mga firearms kasi nga, sa tingin ni Rimuru delikado itong mga ito. Pero mukhang inialaw daw nitong si Rimuru itong firearms na gamit-gamit nitong mga soldiers ni Adalman for a certain reason. Pero most likely, hindi daw talaga sang-ayon itong si Rimuru dito. Sadyang naipadala lang kay Rimuru itong mga request form na ito ng mga busy days niya at randomly na na-approve nitong si Rimuru itong project without even knowing kung ano yung laman ng paper. Itong si Shell lang ang aware na nagawa ito nitong si Rimuru. Kaya ang iniisip na naman nitong si Adalman anticipate daw nitong si Lord Rimuru na magkakaroon nga ng time na lalaban ang kanyang mga skeletons sa mga giants. Kaya daw inialaw nitong si Rimuru sama yung kanyang binigay na proposals para maging balance kahit na skeletons may laban sa may giants. Pero hindi lang ito ang secret weapons nitong mga undead soldiers dahil ang mga bone knights merong gamit-gamit na mga imperial magic sabers. Then meron pa silang mga spell guns sa kanilang mga bewang. Galing itong mga ito sa mga imperial soldiers na umatake dati sa kanilang labyrinth. Dahil dito, greatly na nai-increase ang kanilang offensive power. Kaso nga lang, wala naman silang defensive power. Kaya ang naisip na lang nitong si Adalman dito, what if ang gawin niya daw sa mga bone skeletons na ito, pag-executin ng mga suicide tactics. Kung may incorporate niya daw ito sa mga mahina niyang soldiers, okay lang daw na mawala itong mga ito. Kasi first of all, immortal soldiers itong kanyang army. Kahit na mamatay sila, mabubuhay naman uli sila. Kaya walang takot na susugot at magsusuicide itong mga soldiers na ito. Ito ang pinaka-specialty ng Immortal Legion. At isa pa, hindi na nagre-require ng food or sleep itong mga undead soldiers. Kaya sila ang ini-assign na first layer of defense para i-intercept itong mga giants. Naiboost rin itong mga abilities nitong mga soldiers na ito nang dahil naman kay Adalman kasi apektado sila ng skill ni Adalman na tinatawag nga na Holy Demonic Reversal. Ito ay ability ng ultimate gift na Necronomicon. Dahil dito, hindi na sila affected ng magical repellent na barrier na wala ang kanilang weakness against holy attribute. Kaya hindi na nila kailangan na magtago sa may araw. Pwede na sila mag-function kahit na daytime pa lamang. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm. So paano nga ba exchange ang Ghost Stars for load o sa Dexopass o iba pa mga gifts? Ang kailangan mo lang gawin ay mag-invite ng 3 Facebook friends at maglaro ng 50 games, pwedeng Tong 8s or Lucky 9. Once na nagawa mo na yon, makakita ka ng gift icon. I-click mo lang yon at doon ka na mamili kung anong gusto mong item na pag-swapan ng naipon mo na Ghost Stars. Again, meron nga pala tayong link sa may description at mamimigay tayo ng shoutouts sa mga magda-download. Isend nyo lang yung screenshot na nag-download nga kayo gamit ang ating link sa ating Facebook page na makikita rin sa may description. Ilalagay ko ang mga shoutouts na ito bago mag-start ang bawat mga video.